Tayo talaga. Yan po yun, no. Yung binuksan kanina na medyo nahirapan si Boss GR, ano. So ngayon okay na siya, nabuksan na. So sana mawala na yung kalansing ng ating motor. Yo, what's up mga kamaris? Nandito tayo ngayon sa Caloocan. Yung area na ito ay yung tabi nyo. Tapos sa may bandang likuran naman natin, yan yung LRT. Diyan tayo dadaan, diyan tayo dumaan. Tapos papasok dito sa may 10th Avenue. Tapos papunta dito sa may MH del Pilar. Yan po, MH del Pilar. So pumunta tayo dito para magpaayos ng ating motor kasi tumutunog na yung makina niya. Ang pagkakalam ko parang tensioner lang yata yung problema ng ating motor. Tapos una rin pinagtanungan dati si Boss Tony ng doon sa may malapit sa may Honda Triumph sa baba. Sabi niya yung problema noon yung piston rod na maluwag. Masyadong mataas yung singil niya, 7,000, kaya pumunta tayo dito sa may sa may Image del Pilar. Nandoon yung motor natin nakaparada. Papatingnan natin doon kung ano talaga yung nangyari. Baka makakatipid tayo. Mayroon naman tayong budget, kaya lang mas maganda kung makatipid tayo kasi masyado mataas yung singil na yun, ano. So nakaparada yung motor natin dito, naantay lang natin na matapos yung unang ginawa, no, kasi may bali pangalawa yun sa atin. Ito na yung natin, yung motor natin inakyat na dito sa may gutter. So ito yung unang ginawa niya, tapos na. At ito na yung motor natin, isusunod na yan sa paggawa. So titingnan lang yan kung bakit kumakatok, tumutunog yung makina. Nila mo na yung susi natin para ma-check yung motor natin. Medyo na-disgrasya kasi ito nung nakaraan, kaya medyo malala yung tama niya. Basag yung headlight. Hindi na pala gumagana yung nito. Kailangan ko rin ipa-wiring kasi minsan gumagana, minsan hindi. Parang may problema dito, lumuwag yata. Kaya kickstarter ang gamit ko dyan. Medyo mahirap na rin si Panda rin, Ay, tumutunog yung makina. Ayun, Kalansing ng konti. Akin baba. Then mga kamarix, tinanggal na yung clearings ng ating motor at saka tangke ng ating motor kasi i-tune up muna para matanggal yung kalansing ng ating makina. Ito ba hindi na ito bubuksan? O bubuksan yan? Kumakalansing yung motor natin kaya kailangan i-join up muna. Okay, so tinanggal na po yung engine cover ng ating motor.
Yan. So hindi natin alam kung ano yung dahilan ng kalansing ano. Pero sana maayos dito sa pag tune up nito para hindi tayo magastusan. Kasi sa unang tumingin nito ay pinipresyuhan tayo ng 7,000. So kung kaya naman sa tune up, di mas maigi. Tapos mapayos pa natin tong chassis ng ating motor na tumagilid siya dahil sa nung nadisgrasya nga tayo, kaya ganito ang yung nangyari sa motor natin. Ayun o, hindi na siya pantay yung gulong, tapingi. Kaya pag naayos to ay kung kasya pa sa budget ay natin, ipaayos natin yung chassis. So unahin muna natin yung kalansing ng unahin muna natin yung makina ng ating motor, tapos wiring kasi hindi na gumagana yung push starter natin. So yun mga kamarik, sa sinubukan ni Boss GR na buksan yung lining cover ng ating motor. Yan yung yung sa may baba, may sa may engine block sa baba niyan. Hindi mabuksan kasi matagal na kasing hindi nabuksan yan, kaya parang kinalawang na yata yung loob. So ginamitan na niya yung makina na umiikot pero hindi talaga kaya. Ito yung engine block head ng ating motor. Makikita natin yung dalawang valve na sunog na kulay itim. So binaklas na yung engine block ng ating motor para makita yung kung ano ang dahilan kung bakit tumunog yung makina natin. May kalansing na maririnig mo kapag umaandar. Dahil butas na yung cover ng ating motor ay pinapapalitan na natin So iba yung design pero Honda siya. Yo, what's up mga kamarik? So ang oras natin ngayon ay mag-alas 4 na ng hapon. So bali naka 5 oras na tayo kasi dumating tayo dito ng alas 11. Tapos mag-alas 4 na. Tapos yung motor natin hindi pa rin okay. Kasi yung mga makina babalik na lang tapos mag-wiring pa, kaya hindi ko alam, makagagabihin tayo. Pero sana magiging okay na siya ayun grabe, naantok na ako kaya bumili ako ng Sting kanina doon sa may tindahan. So ayan yung makina natin ayan, ibabalik na lang yan. Sana wala na yung ingay ng ating motor. Pagkatapos yan, magwa-wiring kasi nga hindi na gumagana yung push button ng ating motor at saka mga signal light. Kaya sana bumalik na yung yung tamang wiring ng ating motor at saka yung ingay ng ating motor ay sana ay mawala na. Nagpapalit na rin tayo ng cover ng ating motor kasi medyo na siya,
may baklas na doon sa may banda doon, no, sa may upuan. Kaya nagpapalit tayo. Mura lang naman, halagang 350 lang. So inaantay na lang natin na may kabit yung makina, saka makapag wiring. Sana lahat ng mga gusto natin ay mangyari ngayon, So kung may time pa ay ipaayos natin tong chassis ng ating motor kasi hindi na siya pantay, Yan, kung napapansin nyo ay yung tambutso ay dikit na siya, Dapat may space pa yan na mga 1 inch, pero ngayon dumikit na sa may chassis niya. Tapos yung gulong natin ay tabingi na rin. Bali halos kalahati ng gulong natin ay tumabingi, kaya dapat maayos natin yung chassis. So anong oras na, Alas 4 na. Sana ay makahabol pa tayo. Papagawa natin kasi may pasok pa tayo bukas. So yun mga kamarik, binalik na lang yung makina natin. Bali hindi tayo nakabili ng pyesa, kasi walang available na stock. Doon lang tayo makakabili sa Honda Triumph, kaya lang sarado sila ngayon, kaya binalik na lang yung makina. So ang oras natin ngayon ay 4:30 na ng hapon. So dumating tayo ng alas 11. Medyo matagal yung pag-aantay natin, Kaya yung kasama niya si Angelo, kakarating lang. So yan, ongoing na po yung yung pagbalik ng ating makina. Sana mabawasan yung tunog kasi wala namang napalitan dyan. Kumbaga nilinisan lang yung piston, nilinisan lang yung piston. Saka yung ibang pyesa pa. Tapos nagpa-change oil na rin tayo. Sana hindi na tumunog yung ating engine. Kasi nag-ikot-ikot muna tayo kasi medyo nakakainip na, Bali mag-6 na oras na tayo nag-aantay. Ito na yata yung pinakamatagal na nagpaayos tayo ng motor kasi namimiss ko nga yung dating yung gumagawa ng motor ko. Sa may malapit sa may Palawan, wala na dyan eh. Diyan sa may ilalim ng LRT, diyan sa may katabi ng Palawan, wala na sila dyan. Iba na yung nakapwesto. So pagdating natin dyan, 4 kagad yung gumagalaw sa motor natin, kaya saglit lang. Siguro madalawang oras tapos na kagad. Saglit lang natapos. Ngayon naman ay bumalik tayo dito. So yun nga, 6 na oras, hindi pa tapos. Ongoing pa yung pagkabit ng ating engine block. So dyan tayo sa unahan, nagpaayos ng ating motor, Dito na sa may gilid. Ito yung image del pilar. Yan. Tapos dito yung ginagawa yung motor natin, Ayun, hindi pa tapos. So yan mga kamarik, sana ikabit na yung makina at na-testing na rin, Pero napapansin natin na yung tunog ay andyan pa rin. Pero hindi naman gaano malakas. Pero andyan pa rin siya. Bali ang mahalaga ngayon ay yung wiring. Yun lang mahalaga niya na yung wiring ay may balik sa dati. Then i-testing na, gumagana naman yung makina, maandar naman siya. Yun nga lang, yung tunog ay andyan pa rin, pero hindi naman siya ganong maingay. So nabawasan yung ingay. Tapos inaasahan na natin ngayon ay bumalik yung wiring dahil mahirap yung mamamatayin ka na nasa gitna ka ng traffic light. Mahirap, kaya dapat may balik yung wiring. Yun na lang ang importante dyan. Saka yung chassis, na tabingi yung chassis natin dahil sa na-accidente tayo, kaya kailangan ay mapayos natin yan. Pero sa ngayon ay hindi muna kasi nga gawal tayo sa oras. So kahit malakas yung minor niya, ayos lang yan, basta huwag lang tayong mamatayan sa gumagana yung wiring ng ating motor. So ito, gumagana siya ngayon. Ayan, nakalagay dyan, neutral.
Pero minsan naman ay nawawala siya. Hindi ko alam kung sa dugtungan niyan ay maluwag, kaya papawala-wala yung connection ng wiring. Ang oras natin ngayon ay 5:30 na at medyo madilim na, no? So nakakainip kasi naka 6.5 hours na tayo nag-antay, tapos hindi naman okay kasi nga yung pesa na dapat ating bilhin ay walang available kasi sarado yung Honda Triumph. Kaya yun, medyo nakakainip kasi 6 at kalating oras na tayong nag-aantay, tapos ngayon ongoing pa yung pagtitesting. Papatay-patay pa yung makina para lumala yung sitwasyon, ano. So pagkasan lang natin yung sa wiring. So kung yun lang pala yung magagawa, dapat nag-wiring lang tayo tapos nagpa-ayos ng ating chassis. Medyo nainip na ako kasi tiyan mo, nabutan na tayo ng gabi, alas 11 tayo dumating, tapos ang oras ngayon ay 5:30 na, madilim na. Tapos hindi pa hindi pa naumpisahan yung wiring ng ating motor. Nakakainip, kaya naglakad-lakad muna tayo. Then guys, malapit na tayo malubat. Ang battery ko ay nasa 17% na lang. Kaya tatapusin na natin yung video natin. Pero bago ang lahat ay gusto ko lang isasabihin sa inyo, ano, na ang oras natin ngayon ay 6:15 na ng gabi. So kung matatapos sila ng alas 7, bali nakawalong oras tayo dito sa Caloocan. Walong oras na walang nangyayari. Parang nahihirapan pang mandar yung motor natin. Dapat nagpa-wiring lang sana ako. Medyo nakakainip kasi dapat sana matapos kagad ng mga siguro mga 2 oras, pinakamatagal 4 na oras, pero ito umaabot ng 8 oras. Pakalupit, no? 8 oras. So naiinip ako sobra. So Sen guys, positive pa rin tayo. Positive pa rin tayo dito sa may Caloocan, ano. So dumating tayo ng alas 11, tapos ang oras natin ngayon ay mag-alas 7 ng gabi. Halos makukumplito na natin yung 8 oras, ano. Ito yung pinakamatagal na nagpaayos tayo ng motor, kasi ni-expect ko na mga 3 o 4 na oras yung pinakamatagal, 4 na oras na pag-aantay, pero umabot tayo ng 8 oras. Tapos medyo lumala pa kasi medyo mahirap na pandarin yung motor natin, kaya ayun, nakaka-dismaya, no. Medyo hindi maganda kasi may pasok pa tayo bukas, tapos ito pa nangyari, yung motor natin ayaw pa mandar ng maayos. So malapit na rin tayo malubat, nasa 15% na lang yung battery ng ating cellphone. Hindi maganda yung pagpapaayos natin ng motor, no. Medyo aksayado ng oras at saka lumala pa yung sitwasyon. Pero ganoon talaga, hindi lahat ng gusto natin ay masusunod. A little longer than a few minutes later. So yun na nga guys, karating lang natin dito sa bahay. Dumating tayo ng 7:35 ng gabi. So nag-travel lang tayo ng kalating oras mula sa Caloocan hanggang sa makarating tayo sa bahay. So okay naman yung makina, hindi naman siya papatay-patay. Okay rin yung wiring. Yun nga lang, titiisan natin yung langis na tumatagas, ano, tumatalsik sa tambutso, kaya parang nag-uuling yung motor natin. Tapos yung iba naman ay natatapon sa paa natin, napakainit. So titiisan natin, ang mahalaga ay makauwi tayo dito sa bahay na ligtas. So yan, titiis rin natin yung ulan, ano, umuulan-ulan nung bumiyahe tayo. So ayaw talaga umanda, kanina pa ako nagpa-start ng aking motor. So pinapayas natin ito sa may Caloocan. Shoutout sa GR, bukang lumala yung sitwasyon.
Ang bira. Kapon, may start pa ito. Lubalagatok lang. Ngayon, nung naayos niya, nung umuwi ka dito, tumatalsik yung mga langis dito. Siguro hindi na higpitan maigi yung mga tornilyo. Tapos, ngayon, ayun na mag-start. Kahusay talaga. Tama na.